Nang marating namin ang aming bagong tahanan sa probinsya, dama ko agad ang kakaibang lamig na bumalot sa paligid. Maganda ang bahay, luma, ngunit puno ng karakter at kasaysayan. Ang mga pader nito ay tila may mga kwentong nais ipahayag, mga kwentong tila nag-aabang ng mga tagapakinig. Si Lira, ang aking asawa, ay agad na nahulog ang loob sa bahay. Marco, tingnan mo ang tanawin mula rito. Tawag niya habang tinuturo ang bintana kung saan matatanaw ang malawak na palayan. Sa kabila ng kagandahan ng tanawin, hindi ko maiwasang makaramdam ng kaba na parang may mga matang nagmamasid sa amin mula sa dilim. Matapos naming magligpit, napagdesisyonan naming maglibot sa paligid. Habang naglalakad kami sa bakuran, napansin ko ang isang anino sa gilid ng aming bahay. Wala namang puno o anumang bagay na pwedeng pagmulan nito. Agad akong kinilabutan. Lira, nakita mo ba yon? Tanong ko, at siya'y nagulat sa tono ng aking boses. Hindi! Sagot niya. Ngunit nakita ko sa kanyang mga mata ang munting takot na hindi niya maitagong lubos. Pinilit naming iisantabi ang nararamdaman at bumalik sa loob ng bahay. Kinagabihan, habang kami nagpapahinga sa sala, muling bumalik ang aninong iyon. Sa pagkakataong ito, tila mas malapit na ito sa bintana, parang may nais iparating. Marco, sigurado ka bang wala tayong bisita? Tanong ni Lira habang mahigpit na yakap ang unan. Ang kanyang tinig ay puno ng pangamba. Susi lang ang mayroon tayo, sagot ko. Sinubukan kong itago ang kaba sa aking tinig. Lumapit ako sa bintana upang tingnan ito. Ngunit wala akong nakita sa labas. Nakakapagtakang wala namang anuman sa paligid na maaring pagmulan ng anino. Habang lumilipas ang mga araw, ang aninong iyon ay patuloy na sumusunod sa amin. Sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Wala itong pinipiling oras. Sa bawat sulok ng bahay, parati itong naroroon. Naging bahagi ito ng aming pang-araw-araw na buhay, ngunit hindi kami mapalagay. Isang araw, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa attic, nakasumpong ako ng lumang kahon. Sa loob nito ay mga lumang larawan ng pamilya na minsang nanirahan sa bahay. Napansin ko ang isang larawan kung saan may aninong tila sumasabay sa pamilya habang sila'y nakatayo sa harapan ng bahay. Napatanong tuloy ako sa sarili ko, may kinalaman kaya ito sa aninong sumusunod sa amin ngayon? Si Lira ang nakapansin sa aking pagkakatitig sa larawan. Bakit? Tanong niya. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag ang aking hinala. Ngunit nararamdaman kong may koneksyon ng anino sa mga litratong ito. Nang gabing iyon, habang kami natutulog, nagising ako sa malamig na hangin na tila sumisipol sa aming silid. Bumangon ako at binuksan ang ilaw. Doon ko nakita ang anino, malinaw at mas malapit sa amin kaysa dati. Ang anyo nito ay hindi pangkaraniwan. Tila may hugis ng isang tao, ngunit hindi mo mawari kung ano ang iniisip nito. Bigla akong nakaramdam ng matinding takot at ginising ko si Lira. Kami kapwa, natulala sa aming nakita. Wala kaming ibang nagawa kundi maghintay at umasa na ito'y mawawala. Ngunit bago pa man namin maisip ang susunod na hakbang, may biglaang kumatok sa pintuan. Isang tunog na nagpatigil sa aming mga puso. Pagkalipas ng ilang linggo sa aming bagong tahanan sa probinsya, unti-unti kong nararamdaman ang kakaibang presensya na tila sumusunod sa amin. Ang araw ay tila mas maliwanag. Ang mga bulaklak ay mas makulay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may aninong hindi nawawala sa aming likuran. Kahit sa umaga, kung kailan dapat ay walang anino, naroon ito. Tila ba isang sumpa na hindi ko maalis-alis. Si Mara, ang aking asawa, ay masayahin at puno ng sigla. Madalas niyang sinasabi na imahinasyon ko lamang ang lahat. Subalit patuloy na bumabalik sa akin ang alaala ng aninong iyon. Isang umaga,
habang kami nagkakape sa aming balkonahe. Napansin kong muli ang paggalaw ng anino sa tabi ni Mara. Parang may sariling buhay, nubuhay ito, at tila ba nagnanais na ipakita ang kanyang presensya. Pang, mukhang napapadalas ang pag-iisip mo, sabi ni Mara habang hawak-hawak ang kanyang tasa ng kape. Anong bumabagabag sa'yo? Ikaw ba, Mara? Hindi mo ba napapansin ang anino na yon? Tanong ko. Sabay turo sa aninong unti-unting gumagapang sa aming mga paa. Napatingin siya ngunit ngumiti lang. Pang, baka kailangan lang nating magpahinga. Baka pagod ka lang sa pag-aayos dito sa bahay. Ngunit hindi ko maalis sa isip ko ang aninong iyon. Hindi ito normal. Isang gabi, nagising ako sa kalagitnaan ng gabi dahil sa malamig na hangin na bumalot sa aking katawan. Bumangon ako at nakita kong bukas ang bintana sa aming kwarto. Habang isinasara ko ito, napansin kong muli ang anino, mas malaki, mas malinaw, at mas nakakatakot. Hindi ito ang anino ng puno o ng kahit anumang bagay sa labas. Ito ay may hugis ng isang tao. Bumalik ako sa kama at niyapos si Mara. Hindi ko siya ginising, ngunit sa isip ko, kailangan naming tuklasin kung ano ang likod ng aninong ito. Kinabukasan, nagdesisyon kaming magtungo sa bahay aklatan ng bayan upang maghanap ng kasagutan. Doon, nakilala namin si Aling Cora, ang tagapangalaga ng aklatan. Matanda na siya, ngunit tila puno pa rin ng buhay ang kanyang mga mata. Hinahanap niyo ba ang kwento ng lumang bahay na yan? Tanong ni Aling Cora habang inilalabas ang isang lumang libro mula sa istante. Anong kwento po? Tanong ni Mara na halatang nahintriga. Ang bahay na yan ay minsay pagmamay-ari ng isang pamilyang nagkaroon ng trahedya. Sinasabing may sumpa ang lugar na iyan. Ang sino mang tumira doon ay susundan ng aninong hindi mawawala. Paliwanag ni Aling Cora. Napalunok ako. Ang mga kwento ng kababalaghan ay tila naging totoo sa aking isipan. Isa-isang bumalik sa akin ang mga alaala ng aninong sumusunod sa amin. Ano po ang nangyari sa kanila? Tanong ko, puno ng pag-aalala at kuryosidad. Nawala sila, isa-isa, hindi na sila muling nakita. Sagot ni Aling Cora na may halong takot sa kanyang boses. Habang pauwi kami ni Mara, dama ko ang bigat ng impormasyon. Kailangan naming alamin kung paano maaalis ang sumpang ito. Hindi ko alam kung kaya ko pang tiisin ang presensya ng aninong ito sa aming buhay. Kinagabihan, habang kami ni Mara ay nag-uusap sa sala, biglang may narinig kaming kaluskos sa kusina. Tumayo ako upang tingnan, ngunit wala akong nakita. Nang bumalik ako sa sala, laking gulat ko nang makitang hindi na si Mara ang nakaupo sa sofa kundi ang anino. Nakatitig sa akin, tila ba sinisiyasat ang aking kaluluwa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ko, kahit alam kong hindi ito sasagot. Bigla itong tumayo at dahan-dahang naglakad papalapit sa akin. Sa takot, napaatras ako. Ngunit sa pag-atras ko, nadama ko ang malamig na hangin sa likod ko. Nang lumingon ako, naroon na naman si Mara, nakatayo sa may pinto. Ngunit tila ba wala sa kanyang sarili. Mara? Tanong ko. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, naramdaman ko ang kanyang malamig na kamay sa aking braso. Parang may nais siyang iparating, ngunit hindi ko maintindihan. Nasa gitna ako ng dalawang anino. Ang isa'y may anyo ng aking asawa at ang isa'y ang aninong sumusunod sa amin. Sa puntong iyon, bigla kong naisip na baka hindi kami sinundan ng anino, kundi baka kami mismo ang nagdala nito sa bahay na ito. Ngunit paano? At bakit? May mga bagay na hindi ko pa rin maipaliwanag. Habang nakatayo ako roon, napagtanto ko na ang aninong ito ay hindi basta-basta mawawala. Kailangang malaman ko ang buong katotohanan, kahit na ang ibig sabihin nito ay harapin ang takot na dala nito. Sa aking pag-iisip,
Narinig ko ang bulong ng anino. Isang bulong na tila humihiling ng tulong. At doon ko naintindihan na ang aninong ito ay hindi isang kalaban, kundi isang biktima. Isang kaluluwang nangangailangan ng katarungan. Sa pagkatanto kong iyon, napagtanto ko rin na baka ang tanging paraan upang matanggal ang sumpa ay alamin kung sino o ano ang nasa likod ng aninong ito. Ngunit ang tanong, sapat ba ang tapang ko para gawin ito? Ang paglipat namin sa probinsya ay tila isang panaginip na unti-unting nagiging bangungot. Sa simula, ang hangin dito ay presko, ang tanawin ay kahanga-hanga, at ang mga tao ay masigla. Pero sa mga nakaraang linggo, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag ang gumugulo sa amin. Ang aninong di nawawala. Kahit sa umaga, ay isa sa mga kakaibang bagay na nagpatigil sa amin sa pagtulog ng mahimbing. Isang umaga, habang nagkakape kami ng aking asawa sa harapan ng bahay, napansin ko na ang anino ng puno sa bakuran ay tila may kakaibang hugis. Hindi ito ang karaniwang anino ng puno na nakikita ko araw-araw. Ang hugis nito ay parang isang tao, nakatayo, nakatingin sa amin. Sinubukan kong ipagsawalang bahala ito. Iniisip na baka pagod lang ako o kaya'y epekto ng sikat ng araw. Pero nang ituro ito ng aking asawa, alam kong hindi lang ako ang nakakakita. Ano yan? Tanong ng asawa ko. May halong kaba sa kanyang tinig. I don't know. Sagot ko. Pilit na iniwas ang tingin at nagkunwaring wala lang ito. Pero sa loob ko, naramdaman kong may kakaiba. Sa tuwing titingnan ko ang anino, parang gumagalaw ito. Parang may buhay. Simula noon, nagsimula ang serye ng mga kakaibang pangyayari sa aming bahay. Minsan, may mga tunog na tila umuungol mula sa likod ng pader. Sa gabi, nararamdaman namin na parang may nagmamasid sa amin, kahit wala namang kaming nakikitang tao. Isang gabi, habang kami ay natutulog, magising ako sa paggalaw ng kama. Akala ko nagising lang ang asawa ko. Ngunit nang tingnan ko siya, mahimbing siyang natutulog. Ang buong paligid ay tahimik, ngunit naramdaman ko ang presensya ng kung anong hindi ko maipaliwanag. Kinabukasan, nagpasya kaming magtanong-tanong sa mga kapitbahay tungkol sa bahay na aming nilipatan. Ang bahay na ito ay matagal nang nakatayo at marami ng pamilyang nanirahan dito. Pero sa kwento ng mga matatanda sa lugar, may isang insidente noong mga nakalipas na dekada na tila nagbigay ng sumpa sa bahay. Sinasabing may isang lalaking nagpakamatay dito. Kwento ng isang matandang kapitbahay. Noon pa mang panahon ng digmaan, isa siyang sundalo na umuwi na may dalang galit at hinanakit. Mula noon, bawat pamilyang nanirahan dito ay nagkaroon ng kakaibang karanasan. Nang bumukadkad ang araw, ang anino niya ay hindi na umalis. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko ang kwento ng matanda. Pero sa mga nararanasan namin, hindi ko maiwasang magduda. Ang bawat tunog, ang bawat kilabot na nararamdaman namin, ay tila patunay sa kanyang kwento. Nagpasya kaming maghanap ng paraan upang maalis ang sumpa. Naghanap kami ng albularyo sa lugar, isang taong may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu. Nang matagpuan namin siya, sinabi niyang, ang aninong ito ay hindi simpleng anino lamang. Isa itong kaluluwang, hindi matahimik, hindi makaalis sa mundong ito. Kailangan ninyong makipag-usap sa kanya, sabi ng albularyo. Kailangan ninyong alamin ang kanyang hinanakit, ang kanyang hindi natapos na gawain. Kinausap namin ng albularyo kung paano namin ito magagawa. Sinabihan niya kami na sa susunod na gabi, kailangan naming maghanda ng kandila at magdasal. Kailangan naming tawagin ang kaluluwa at makipag-usap sa kanya. Dumating ang gabi. Puno ng kaba ang dibdib ko habang sinisindihan namin ang kandila. Ang anino sa bakuran ay naroon pa rin,
Nanonood, naghihintay. Nagdasal kami, tinatawag ang kaluluwa. Sa simula, walang nangyari. Pero pagkalipas ng ilang minuto, naramdaman ko ang bigat sa paligid. Ang hangin ay tila umihip ng malamig, at ang kandila ay umilaw ng mas maliwanag. Nandito siya, bulong ng asawa ko. Hawak ang kamay ko ng mahigpit. Nagsimula kaming magtanong, ano ang kailangan mo? Ano ang hindi mo natapos? Sa likod ng anino, isang boses ang sumagot, katarungan! Nagulat kami sa malinaw na boses na parang nagmumula sa hangin. Katarungan para sa mga nasawi sa digmaan. Katarungan para sa mga hindi naalala. Hindi namin alam ang ibig sabihin nito, pero alam naming hindi ito basta-basta. Ang kaluluwa ay may hinahanap, may kailangan. Sa puntong iyon, nag-iba ang ihip ng hangin at ang anino ay tila nag-umpisang humakbang papalapit sa amin. Kasabay nito, isang malakas na tunog ang dumagundong. Isang bagay ang bumagsak sa likod ng bahay at nang tingnan namin, walang tao. Ngunit sa paglingon ko sa anino, ito ay nawala na, ngunit hindi ang presensya nito. Naramdaman kong may kakaiba sa hangin at alam kong hindi pa tapos ang aming kwento. Ang anino ay wala na sa umaga, ngunit ang bangungot ay nagsisimula pa lamang. Hindi ko alam kung saan kami nagkamali ni Clara. Nang lumipat kami sa probinsya, akala namin ay makakatakas kami sa ingay ng lungsod, sa alingasangas ng buhay na tila walang kapahingahan. Ngunit tila ang katahimikan ay may kinikimkim na sariling uri ng sigaw. Sigaw na unti-unting lumalamon sa amin. Simula nang makilala namin ng anino, hindi na kami naging panatag. Ang unang umaga na natuklasan namin ito ay tila ba isang bangungot na hindi namin makayanang magising. Nakaupo kami sa balkonahe, iniinom ang aming kape habang pinagmamasdan ng mga ibon sa puno ng mangga sa aming bakuran. Walang ano-ano'y napansin ko ang kakaibang anyo sa gilid ng aming tahanan. Isang anino. Hindi ito anino ng puno, hindi rin ng bahay. Para itong anino ng isang tao. Ngunit walang tao. Clara, tingnan mo yun! Bulong ko. Kinturo ang direksyon ng anino. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagtataka. Ano sa tingin mo ito? Wala naman, tugon niya. Ngunit kita sa kanyang mukha ang bahagyang pag-aalala. Baka may dumadaan lang. Ngunit ang anino ay hindi gumagalaw. Hindi rin ito nawala kahit umalis kami para bumili ng mga rekado sa palengke. Pagbalik namin, nandun pa rin iyon, nakapako sa lupa, walang pinanggagalingan at walang pinatutunguhan. Hindi ko maalis sa isip ko ang tanong, sino o ano ang anino? Sa mga sumunod na araw, nagsimula itong gumalaw. Hindi sa paraan ng isang normal na anino na susunod sa kilos ng pinagmulan nito, kundi gumagalaw ito ng mag-isa. Isang gabi, habang nakaupo kami sa sala, narinig namin ang pagkaluskos sa labas. Paglabas namin, nakita naming nakapwesto ang anino sa gitna ng bakuran, tila ba nakatingin sa amin. Ang pakiramdam ko ay parang may malamig na hangin na dumaan sa aking katawan. Hindi ko alam kung paano, ngunit nararamdaman ko ang presensya nito. Malamig, mabigat, parang usok na bumabalot sa akin. May kailangan tayong gawin tungkol dito, Clara. Sabi ko, desperado na makahanap ng sagot. Hindi normal ito. Napagdesisyunan naming magtanong-tanong sa mga kapitbahay. Isa sa mga matandang nakatira sa baryo, si Mang Luis, ang nagsabi sa amin ng kwento tungkol sa lupaing kinatitirikan ng bahay namin. May sumpa ang lupaing iyan, sabi niya habang nagbubuga ng usok mula sa kanyang tabako. Dati may nakatira diyan na mag-asawa. Sinasabi nila na ang lalaki nagkaroon ng lihim na kasintahan at nang malaman ng asawa, siya'y nagpakamatay. Hanggang ngayon, hindi matahimik ang kaluluwa ng babaeng iyon. Hindi ko alam kung
Paniniwalaan ko ang kwento ni Mang Luis. Ngunit nagbigay ito ng kakaibang paliwanag sa aming karanasan. Marahil, ang anino ay bahagi ng sumpa, isang pahiwatig ng nakaraan na hindi matahimik. Kinagabihan, nagdesisyon akong harapin ang anino. Lumabas ako sa bakuran, dala ang isang lanternang may malakas na ilaw. Ang anino ay nandoon, tila ba naghihintay. Pinailaw ko ito, ngunit sa kabila ng matinding liwanag, hindi ito nawala. Sa halip, nagsimula itong gumalaw, papalapit sa akin. Ang puso ko ay nag-umpisang bumilis ang tibok. Ang malamig na pawis ay tumulo sa aking noo. Anong kailangan mo sa amin? Sigaw ko, ngunit walang sagot. Ang anino ay patuloy na lumapit. At sa isang iglap, tila ba nagbago ang anyo nito? Para itong naging hugis ng babae. Ang kanyang mga matay maitim na butas na nagbabanta ng kawalan. Sa takot, napaatras ako. Ngunit bago pa ako makatakbo, naramdaman ko ang malamig na hangin na bumalot sa aking katawan. Bumagsak ako sa lupa. At ang huling nakita ko ay si Clara, nakatayo sa pinto. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Nagising ako kinabukasan. Nakahiga sa kama, si Clara sa tabi ko. Mabuti na lang at nakabalik ka agad ako, sabi niya, puno ng takot at pag-aalala. Ngunit may kakaiba ako naramdaman sa aking sarili. Sa gilid ng aking mata, nakita ko ang isang anino na hindi nawala kahit umaga na. At sa aking pagkamangha, ang anino'y hindi na nasa labas. Nasa loob na ito ng bahay. At tila ba sumusunod sa bawat galaw ko. Ang anino ay hindi na lang basta sumpa. Ito'y naging bahagi ko. At sa tuwing titingin ako sa salamin, naroroon ito, palaging nakatingin, palaging nagmamasid. Ngayon, alam ko na, hindi kami ang sinusundan ng anino. Ako ang sinusundan nito, mula nang makalipat kami ni Lila sa maliit na baryo sa probinsya. Tila hindi na kami nagkaroon ng katahimikan. Ang simoy ng hangin sa lugar na ito ay may kakaibang lamig na tila bumabalot sa aming mga kaluluwa. Araw-araw, nararamdaman ko ang presensya ng isang anino na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Hindi ito nawawala kahit pa sa kasagsagan ng liwanag ng araw. Sabi ni Laila, baka daw dulot lang ito ng pagod at stress sa pag-aayos ng bagong bahay. Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, alam kong nararamdaman din niya ang kakaibang presensya. Madalas ko siyang nakikitang nakatulala, titig na titig sa isang sulok ng aming sala, na para bang may nakikita siyang ibang mundo roon. Isang umaga, nagising ako sa tunog ng mga ibon sa labas. Kakaiba ang pagkanta nila, parang may babala. Bumangon ako at dahan-dahang bumaba sa hagdan. Nakita ko si Lila sa kusina, nakaupo at nagkakape. Ngumiti siya sa akin, ngunit bakas sa kanyang mata ang pag-aalala. Babe, nararamdaman mo rin ba? Tanong niya sa akin, habang iniabot ang tasa ng kape. Tumango ako. Oo, parang may sumusunod sa atin kahit saan tayo magpunta. Tahimik kaming nagagahan, kapwa nagmumuni-muni sa misteryo ng anino. Sa totoo lang, hindi ko na rin alam kung paano ito haharapin. Bumalik sa akin ang alaala ng unang gabi namin dito. Ramdam ko ang paggalaw ng malamig na hangin sa aming silid, na parang may mga mata itong nagmamasid sa amin. Nagdesisyon kaming magtanong sa mga kapitbahay. Baka sakali may alam sila tungkol sa lugar na ito. Nakipagkwentuhan kami kay Mang Isko, ang matandang nakatira sa dulo ng kalsada. Ayon sa kanya, ang bahay na tinirhan namin ay matagal nang walang nakatira. May kwento daw na ang lumang may-ari ay isang mangkukulam na hindi nagtagal ay nawala na lang bigla. Ano po ang nangyari sa kanya? Tanong ni Lila, halatang kinakabahan. Walang nakakaalam, iha. Basta na lang siya naglaho. Pero sabi-sabi, may iniwan daw siyang sumpa sa bahay na, yan. Nagkatinginan kami ni Lila. Sumpa. Ito na nga ba ang dahilan kung bakit may anino kaming nararamdaman?
Nagpasya kaming bumalik sa bahay at suriin itong mabuti. Bawat sulok, bawat pinto, bawat bintana ay aming sinisiyasat. Hanggang sa makapunta kami sa attic, isang bahagi ng bahay na hindi pa namin napupuntahan. Ang hagdanan patungo roon ay natatakpan ng alikabok, tila matagal nang hindi nagagamit. Pag-akyat namin, bumungad sa amin ang mga lumang gamit na tila mga naiwang alaala ng nakaraan. Sa likod ng isang lumang aparador, may nakita kaming isang kahon na may mga sulat. Isa-isang binuksan ni Lila ang mga ito. Puno ng misteryo ang mga mensahe. Mga salitang tila nagkukwento ng isang buhay na puno ng pangungulila at pagnanasa sa kapangyarihan. Napansin ko ang isang maliit na diary. Ang mga pahina nito ay puno ng mga simbolo at kakaibang guhit. Habang binabasa namin, unti-unting nabubuo sa isipan ko ang imahe ng isang babae, ang mangkukulam na nag-iwan ng sumpa. Sa kanyang huling tala, sinabi niyang ang kanyang kaluluwa ay hindi matatahimik hanggat hindi niya natatagpuan ang kapayapaan sa pag-ibig. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ko ang paggalaw sa likuran namin. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aking batok. Napalingon kami ni Lila at sa kabila ng liwanag ng araw, nakita namin ang anino. Hindi lamang isang anyo, kundi dalawang anino na magkahawak kamay. Tila may bumubulong sa hangin. Nagkatinginan kami ni Lila at naisip ko kung ito na nga ba ang paraan upang matapos ang sumpa. Kailangan naming harapin ang anino, ang kaluluwang hindi matahimik. Ngunit paano kung ang anino ay hindi lamang isang presensya, kundi isang bahagi ng aming sariling mga nakaraan? Sa pagkakatitig sa anino, naisip ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Baka hindi lamang kami ang sinusundan nito. Baka kami rin ang dahilan kung bakit ito naririto. Habang unti-unting naglalaho ang mga anino sa liwanag, naramdaman ko ang isang kakaibang kilabot. Isang tanong ang bumabagabag sa akin. Paano kung ang sumpa ay hindi lamang sa bahay, kundi sa amin ding dalawa? Sa mga sandaling iyon, alam kong hindi pa ito nagtatapos. Ang anino ay narito pa rin, naghihintay, nagmamasid, at sa bawat araw na lumilipas, ang misteryo ay mas lalong bumabalot sa aming pagkatao. Ano nga ba ang tunay na ugnayan namin sa sumpa? Ito ang tanong na patuloy na gumugulo sa akin, habang ang liwanag ng araw ay unti-unting nagiging dilim. Ako si Marco, at kasama ko ang aking asawang si Clara. Kami ay bagong lipat sa isang lumang bahay sa probinsya. Sa simula, inakala naming magiging tahimik at payapa ang pamumuhay dito. Ngunit mula nang tumapak kami sa lugar na ito, parang may kakaibang bumabalot sa paligid. Isang anino na hindi nawawala, kahit sa umaga. Isang umaga, habang nagkakape kami sa balkonahe, napansin namin ang hindi pangkaraniwang pagkakaayos ng mga puno sa likod ng bahay. Tila ba ang kanilang mga lilim ay bumubuo ng isang pamilyar na hugis, isang bagay na hindi ko mawari. Sa kabila ng sikat ng araw, ang anino ay nananatiling tila buhay. Hinawakan ko ang kamay ni Clara, at sa paghawak ko, naramdaman kong pareho kaming kinakabahan. Ano sa tingin mo, Marco? Tanong ni Clara, na halatang nag-aalala. Hindi ko alam, Clara, pero kung ano man ito, hindi natin dapat baliwalain. Sagot ko, kahit na ang aking tinig ay puno ng kawalan ng kasiguraduhan. Nagpasya kaming maglakad-lakad sa paligid ng bahay. Habang binabaybay namin ang likuran, napansin ko ang isang lumang balon na natatakpan ng mga damo. Hindi ito bahagi ng mga kwento at kasaysayan ng bahay na sinabi sa amin ng dating may-ari. Tila isa itong lihim na nakabaon sa lupa. Puntahan natin, sabi ni Clara, na tila nahihila ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Paglapit namin sa balon, naramdaman kong nag-iba ang hangin.
Ang malamig na simoy ay nagdala ng kakaibang kilabot sa aking buong katawan. Ngunit hindi ko mapigil ang sarili kong sumilip sa loob. Sa ilalim ng balon, may isang bagay na kumikinang. Parang may mga ukit sa paligid nito, mga simbolo na hindi ko naiintindihan. Sinubukan kong bumaba gamit ang lumang lubid na nakatali sa gilid. "Marco, mag-ingat ka!" babala ni Clara. Ngunit hindi ko siya pinansin. Ang kuryosidad ay mas malakas kaysa sa takot. Sa pag-abot ko sa ilalim, nakita ko ang isang kahon na gawa sa bakal, na may mga ukit din. Dahan-dahan kong binuksan ito, at sa loob ay isang lumang diary. Ang mga pahina nito ay tila bulok na, ngunit may ilang bahagi pa ring mababasa. Sa unang pahina, nakasulat ang mga salitang, "Ang anino ay magpapatuloy hanggat buhay ang sumpa." Sa pagbalik ko sa taas, ibinahagi ko kay Clara ang diary. Habang binabasa niya ang mga nakasulat, unti-unti naming naiintindihan na ang bahay na ito ay may kasaysayan ng mga paniniwala sa mga sumpa. Ang dating nanirahan dito ay tila sinusundan ng anino na hindi mawala-wala. Ang sumpang ito ay lumilipat sa bawat bagong nakatira. "Marco, kailangan nating malaman kung paano mawawala ito. Hindi tayo pwedeng manatili dito kung ganito ang mangyayari," sabi ni Clara na halatang nababalisa. Pero sa loob-loob ko, may bahagi ng pagkatao ko na sinasabing hindi ito simpleng sumpa. Ang anino ay tila may sariling layunin, isang bagay na hindi ko pa lubos na naiintindihan. Sa aming paghahanap, napag-alaman namin mula sa diary na may isa pang piraso ng kwento, isang ritual na kinakailangan para makawala sa sumpa. Sinimulan namin ang paghahanap sa paligid ng bahay para sa mga pahiwatig ng ritual na iyon. Sa bawat sulok ng bahay, may mga simbolo at ukit na tila konektado sa anino. Sa bawat hakbang namin, pakiramdam ko ay sinusundan kami ng isang malamig na hangin, isang babala na ang oras ay tumatakbo. Nang gabing iyon, habang kami ay nag-uusap sa silong ng bahay, biglang nawala ang kuryente. Ang dilim ay bumalot sa amin, at ang tanging liwanag ay mula sa buwan na tumatago sa mga bintana. Sa gitna ng dilim, narinig namin ng isang kaluskos mula sa likuran. "Clara, naramdaman mo ba yon?" tanong ko, habang ang aking puso ay pumipintig ng mabilis. Tumango siya, at dahan-dahang naglakad kami patungo sa pinanggalingan ng tunog. Sa aming paglapit, nakita namin ang isang anino na kumikilos sa pader, ngunit wala namang taong naroon. Ang anino ay tila naguunat ng kamay nito patungo sa isang direksyon, patungo sa lumang balon. Sa sandaling iyon, naisip ko ang twist ng lahat ng ito. Paano kung ang anino ay hindi isang sumpa, kundi isang gabay? Paano kung ito ay nagtatangakang ipakita sa amin ang daan palabas sa sumpa? Nagtinginan kami ni Clara, at sa aming pagtitig, alam naming pareho kung ano ang kailangan naming gawin. Ngunit, ang tanong, handa ba kaming sundan ng anino sa landas na hindi namin alam kung saan hahantong? Ang sagot sa tanong na iyon ay isang cliffhanger na nag-iwan sa amin sa gitna ng kawalan ng kasiguraduhan. Sa loob ng bahay na puno ng misteryo, kami ay nasa harap ng desisyon na maaaring magbago ng aming kapalaran. Nagsimula ang umagang iyon na may kakaibang katahimikan. Ang mga ibon ay tila nahihiyang umawit, at ang simoy ng hangin ay may dalang alingasaw ng kinakalawang na bakal. Nais kong ipikit ang aking mga mata at bumalik sa pagtulog. Ngunit ang tilaok ng manok mula sa di kalayuan ay nagpaalala sa akin na hindi na ito isang panaginip, kundi isang bangungot na hindi ko matakasan. "Naisip mo na ba kung paano natin ito matutuldukan?" Ang tanong ni Mara na umupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagod, ngunit puno ng pag-asa. "Hindi ko alam,"
Sagot ko habang pinagmamasdan ng sinag ng araw na pumapasok sa siwang ng bintana. Natila sinisisi ito kung bakit patuloy na nagmamasid ang anino sa amin kahit umaga. Ngunit, hindi ko na kayang mabuhay ng ganito. Matapos ang ilang linggo ng patuloy na pag-uusig at walang humpay na takot, napagdesisyonan naming maghanap ng sagot. Ang probinsya ay may mga kwento ng mga kababalaghan at sumpa, ngunit sino ang mag-aakala na kami ang magiging pangunahing tauhan ng isa sa mga ito? Lumabas kami ng bahay at sinundan ng landas patungo sa tahanan ni Lola Pilar, ang kilalang albularyo sa bayan. Maraming sabi-sabi tungkol sa kanya, na siya raw ay may kakayahang makipag-usap sa mga espiritu at may alam sa mga sinaunang ritual na kayang magpawala ng mga sumpa. Kung may pag-asa man kaming makalaya, siya lang ang aming natitirang pag-asa. Habang kami naglalakad, dama ko ang pagbuntot ng anino. Nagsimula akong maniwalang hindi ito ordinaryong anino. Hindi ito gumagalaw kasabay ng araw, kundi kasabay ng aming mga hakbang. Minsan, ay nararamdaman kong tila may malamig na hangin na dumadaan sa aking batok na nagpapatayo ng aking mga balahibo. Si Mara naman ay tahimik na naglalakad sa aking tabi, ngunit alam kong ramdam din niya ang presensya nito. Pagdating namin kina Lola Pilar, agad niya kaming pinatuloy sa loob. Ang kanyang munting kubo ay puno ng mga halaman at mga kagamitang hindi pamilyar sa akin. Ang amoy ng insenso ay bumalot sa amin habang umupo kami sa kanyang maliit na mesa. Nararamdaman ko ang bigat ng inyong mga dalahin. Bati ni Lola Pilar. Ano ang nais ninyong malaman? Ipinaliwanag namin ang lahat ng nangyari. Ang aninong hindi nawawala. Ang pagod at takot na bumabalot sa amin araw-araw. Nakinig siya ng tahimik, minsang tumangutango, habang hinahaplos ang isang lumang libro na tila puno ng mga lihim. May mga espiritu na hindi matahimik, sabi niya sa wakas. At may mga sumpang hindi basta-basta nawawala. Nanlumo kami sa kanyang mga salita, ngunit may pag-asang nagningning sa kanyang mga mata. Ngunit, dagdag niya, may paraan upang maipahinga ang mga ito. Hinanda niya ang kanyang mga kagamitan para sa isang ritual. Itinusok niya ang insenso sa lupa at nagsimula ng pag-usal ng mga salitang hindi ko maunawaan. Ang hangin sa loob ng kubo ay tila naging mas mabigat. Ang mga anino sa paligid ay tila sumayaw kasabay ng apoy ng kandila. Habang patuloy ang kanyang pag-usal, naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib na unti-unting nawawala. Si Mara ay mahigpit na humawak sa aking kamay. At sa unang pagkakataon, ay naramdaman kong hindi kami nag-iisa sa laban na ito. Ngunit bigla, isang malakas na hangin ang pumasok sa kubo. Pinatay ang mga ilaw ng kandila at pinutol ang ritual. Tumayo si Lola Pilar at tumingin sa amin ng may pagkabahala. May ibang puwersang gumagambala. Pahayag niya na may halong takot. Sa pagkagulat, napatingin ako sa paligid. At doon ko nakita, sa isang sulok ng kubo, sa kabila ng liwanag ng umaga, ay ang anino. Hindi ito anino ng tao, kundi isang hugis na hindi ko mawari. Ang anyo nito ay tila nagbabago, gumagala sa paligid na tila may sariling buhay. May kailangan kayong malaman, sabi ni Lola Pilar habang nakatingin sa anino. Ang sumpang ito ay hindi lamang pagsubok, kundi isang mensahe. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mara, na ngayon ay nanginginig na sa takot. Ang aninong ito ay hindi basta-basta mawawala, sagot niya. Kailangan ninyong tuklasin ang pinagmulan ng sumpa at ang taong nagpadala nito. Sa pagkabigla, nagkatinginan kami ni Mara. Sino ang magpapadala ng sumpa sa amin? At bakit? Sa dami ng tanong na bumabalot sa aming isipan, isa lamang ang malinaw. Ang laban na ito ay nagsisimula pa lamang.
At ang anino ay magbubunyag ng lihim na babago sa aming mga buhay. Mula nang kami lumipat sa lumang bahay na ito sa probinsya, hindi na kami mapakali. Ako, si Marco, at ang aking asawa, si Clara, ay tila hinahabol ng isang anino na hindi namin mawari kung saan nagmumula. Kahit sa kaliwanagan ng umaga, nararamdaman namin ang presensya nito. Palaging nakasunod, hindi umaalis. Sa bawat hakbang, sa bawat paglingon, lagi itong nariyan, nagmamasid. Isang linggo na ang nakalipas mula nang maramdaman namin ang kakaibang presensya. Alinggo ng walang tigil na kaba at pag-aalala. Subalit sa kabila ng lahat ng ito, pilit naming ipinagpatuloy ang aming pang-araw-araw na buhay. Hanggang sa isang umaga, habang nagkakape si Clara sa balkonahe, may napansin siyang kakaiba sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng bahay. "Marco, tingnan mo yon!" Bulong niya, sabay turo sa isang bagay na waring gumagalaw sa lilim ng puno. Lumapit ako, at sa aking paglapit, tila lumabo ang aking paningin. Isang malamig na hangin ang bumalot sa akin, na waring sumisibol mula sa lupa. Sa lilim ng mangga, may isang aninong tila gumagapang patungo sa amin. Hindi ito ordinaryo. Tila may hugis ito ng tao, ngunit walang mukha, walang tiyak na anyo. "Marco! Ito ang anino!" Bulong ni Clara, nanginginig ang tinig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Gusto kong lumapit, subalit may kung anong puwersa ang pumipigil sa akin. Parang may pader na di nakikita ang humaharang sa pagitan namin at ng anino. Ngunit naisip ko, kailangan naming malaman kung ano ang gusto nito, kung sino ito, at bakit kami ang pinili nitong sundan. Nagpasya kaming tawagin ng isang lokal na albularyo upang makatulong. Sabi ng mga kapitbahay, siya raw ang may kakayahang makipag-ugnayan sa mga espiritu ng lupa. Sa gabi ng kanyang pagdating, umupo kami sa sala, habang siya ay naglatag ng mga kandila at mga dahon sa paligid. Nagsimula siyang magdasal, humihingi ng gabay at proteksyon. Tila nagbago ang hangin sa loob ng bahay. Ang mga kandila ay nag-aalab, at ang mga dahon ay tila sumasayaw sa hangin. Biglang may malamig na hangin na dumaloy mula sa pintuan, papasok sa loob. Ang anino, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ay pumasok sa bahay. Lahat kami natulala, habang ito'y dahan-dahang lumapit sa amin. "Isang sumpa," bulong ng albularyo, habang tinitingnan ng anino. "Isang sumpa mula sa nakaraan." "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko, pilit na binabalot ang sarili sa katapangan. "May nangyari rito, sa lugar na ito, matagal na mong panahon. Ang anino ay isang kaluluwa na hindi matahimik. May nais itong iparating, may nais itong ipagawa." Habang nagsasalita ang albularyo, biglang nagbago ang anyo ng anino. Sa isang iglap, nakita namin ang hugis nito, ang anyo ng isang lalaki. Mukhang pamilyar ito, ngunit hindi ko mawari kung saan ko ito nakita. "Ano ang kailangan mong iparating?" tanong ni Clara, halos pabulong, habang ang anino ay tila nakikinig. Sa isang iglap, tila nagkaroon kami ng isang pangitain. Isang larawan ng nakaraan ang bumalot sa amin. Isang lumang bahay, isang pamilya na nakatira rito, at isang trahedya na naganap. Ang lalaki sa pangitain ay ang anino, at siya'y tila nagmamakaawa, humihingi ng katarungan. Sa pagbalik ng aming ulirat, natanto namin na ang anino ay may nais iparating. Isang kwento ng pagmamalupit at pagkamatay na hindi pa nabibigyan ng hustisya. Nauunawaan namin na kami ang napiling maging tagapamagitan sa kanyang paghiling ng katarungan. Ngunit sa huling sandali ng gabi, bago kami makapagpasya kung ano ang aming gumagagawin, biglang nagbago ang anyo ng anino. Sa isang iglap, naglaho ito at iniwan ng isang bagay sa sahig. Isang lumang piraso ng papel. May nakasulat na mga pangalan, mga lugar, at isang petsa. Habang tinitingnan namin ang papel, naramdaman namin ang mas malamig na hangin.
Sa labas ng bintana, may bagong anino na nagmamasid. Mas malaki, mas malalim ang presensya. Tila may bagong banta, mas nakakatakot, at mas komplikado kaysa sa nauna. At sa puntong iyon, natanto namin na ang anino ay hindi nag-iisa, na ang sumpa ay mas malalim kaysa sa aming naisip. Ang aming pakikipagsapalaran ay magsisimula pa lamang, at ang mga anino ng nakaraan ay hindi kami tatantanan hanggang sa makamit nila ang kanilang hinahangad. Ang gabi, nagpatuloy na puno ng takot at pag-aalinlangan. Hindi namin alam kung ano ang susunod na mangyayari, ngunit alam namin na kailangan naming maghanda. Dahil sa bawat umaga, sa kaliwanagan, ang anino ay nariyan pa rin, nakamasid, naghihintay. Sa simula, ang pagtira sa probinsya ay tila isang magandang desisyon. Ang hangin ay sariwa, ang mga tao ay magiliw, at ang paligid ay tila puno ng mga pangakong bago at mga pagkakataon. Subalit, habang lumilipas ang mga araw, hindi ko maiwasang mapansin ang kakaibang presensya na palaging sumusunod sa amin. Isang anino na hindi nawawala kahit na sa kaliwanagan ng umaga. Isang misteryo na unti-unting bumabalot sa aming buhay. Ako si Miguel, ang aking asawa si Clara, at kami ay bagong lipat dito sa liblib na baryo sa probinsya. Sa simula, ang lahat ay mukhang normal, o kahit papaano'y normal para sa isang lugar na gaya nito. Ang aming bahay ay isang luma, ngunit maayos na cottage na nasa tuktok ng isang burol. Sa umaga, ang sikat ng araw ay banayad na pumapasok sa mga bintana, puno ng pag-asa at mga pangarap. Ngunit sa kabila ng liwanag, sa kabila ng araw, palaging may nararamdaman kaming kakaiba. Isang malamig na hangin na tila yumayakap sa amin, kahit na ang araw ay nakatirik sa langit. Isang anino na palaging nasa likod namin, na parang hindi kami nag-iisa sa aming tahanan. Noong una, pinalampas namin ito. Inisip na marahil, ito'y bahagi lamang ng aming imahinasyon. Isang ilusyon na gawa ng aming pagod at stress sa paglipat. Subalit, nang magsimula ang mga kakaibang pangyayari, hindi na namin ito maikakaila. Isang gabi, habang kami kumakain ng hapunan, narinig namin ang mga yabag sa labas ng bintana. Ang mga ito'y mabibigat at parang nagmula sa isang bagay na hindi tao. Nagsimula akong mag-alala at tinitigan ko si Clara. Nahalatang may kaba sa kanyang mga mata. "Narinig mo ba yon?" Tanong niya sa akin. Halos pabulong. Tumango ako at dahan-dahang lumapit sa bintana. Walang tao sa labas, ngunit ang anino ay naroon, tila nakatayo lamang sa tabi ng puno. Walang pinagmumulan, walang hugis na dapat sundan, ngunit naroon ito. Nakatingin sa amin. Nang lumingon ako sa likuran, nagulat ako sa aking nakita. Ang anino ay nasa loob na ng bahay, palapit ng palapit sa amin. Hindi ko alam kung paano nangyari iyon. Paano nakapasok ang anino? Paano ito nakalapit ng ganoon? Paano ito nagkaroon ng kapangyarihang bumalot sa aming paligid, kahit na sa liwanag ng umaga? Ang mga tanong na ito ay nagpatuloy sa aking isipan, ngunit wala akong sagot. Lalo pa akong natakot nang simulan nitong magpakita sa amin sa iba't ibang pagkakataon. Sa banyo, sa silid tulugan, sa likod ng pintuan. Isang araw, napagpasyahan naming hanapin ang pinagmumulan ng anino. Sumangguni kami sa mga matatanda sa baryo, ngunit tila wala silang nais sabihin. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot, at ang kanilang mga bibig ay tikom, na parang may lihim silang itinatago. Isang matandang babae, si Aling Nena, ang nagbigay sa amin ng babala. "Bantayan ninyo ang inyong mga sarili," sabi niya. "May mga bagay na hindi dapat ginagambala." Ngunit paano namin hindi guguluhin? Paano namin hindi susubukang alamin ang katotohanan sa likod ng anino na ito, na patuloy na sumusunod sa amin? Sa aming pag-uusisa,
nalaman namin ang kwento tungkol sa lumang sumpa na nagmula pa sa mga ninuno ng baryo. Isang sumpa na nag-uugnay sa mga anino ng nakaraan sa kasalukuyan, na tila hindi nagpapatawad at hindi humihinto sa paghabol. Dala ng takot at pag-aalala, nagpasya kami ni Clara na mag-ayos ng mga gamit at lisanin ng baryo. Ngunit habang kami nag-e-empack, napansin kong ang anino ay hindi na lamang sumusunod sa amin. Nagsimula na itong makipag-usap. Isang bulong na nagmumula sa kawalan. Isang tawag na tila nagmumula sa ilalim ng lupa. Miguel! Clara! Ang sabi ng anino sa isang tinig na puno ng pangungulila. Hindi kayo makakatakas! Sa oras na yon, napagtanto ko na marahil hindi lamang ito isang sumpa. Marahil ito'y isang piraso ng aming nakaraan. Isang bagay na hindi namin matatakasan kahit saan kami magpunta. Sa aking paglingon kay Clara, nakita ko ang takot sa kanyang mga mata. Ngunit sa likod ng takot, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang pahiwatig ng pagkilala. Miguel! Bulong niya. Alam ko kung sino ang anino. Tumigil ang aking puso sa kabog. At sa isang iglap, ang lahat ng aming alam ay nagbago. Sino ang anino? Bakit ito nagkaroon ng kaugnayan kay Clara? Ang mga tanong ay nagpatuloy. Ngunit sa pagkakataong ito, ang aming takot ay napalitan ng isang mas malalim na pangamba. Ang pangambang marahil, ang anino ay mas malapit sa amin kaysa sa aming inaakala. At hindi namin ito matatakasan kahit saan kami magtungo. Sa unang pagkakataon mula nang lumipat kami ni Mara sa lumang bahay sa probinsya, ninais kong umalis. Isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Isang alingawngaw ng takot na parang mga kuko sa pisara. Ang patuloy na bumubulong sa akin. Ang aninong hindi nawawala kahit sa liwanag ng araw ay palaging nasa paligid, tila nagmamasid mula sa dilim ng aming mga alaala. Isang umaga, habang ang araw ay sumisikat sa likod ng mga bundok, napagpasyahan kong bumangon ng mas maaga kaysa dati. Habang iniwan ko si Mara na mahimbing na natutulog, lumabas ako upang maglakad-lakad sa paligid ng aming bahay. Ang hangin ay malamig, at ang mga dahon ng mga puno ay marahang sumasayaw sa malumanay na ihip ng hangin. Ngunit sa bawat hakbang na ginagawa ko, ang aninong iyon ay naroroon. Hindi nakikita, ngunit nararamdaman. Habang iniikot ko ang bahay, napansin ko ang isang bagay na hindi ko pa napapansin noon. Isang maliit na pinto sa likuran na tila nagkukubli sa lilim ng mga halaman. Ang pinto'y halatang hindi na nabubuksan ng matagal. May mga lumot na nakadikit sa kahoy at kalawanging mga bisagra. Ang pagkakatuklas na ito ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng pag-usisa at kaba. Kahit may pag-aalinlangan, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang mga bisagra ay humuni ng malakas, na parang isang sigaw na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Sa kabila ng pinto, may hagdanang pababa, patungo sa isang madilim na silong. Sa loob-loob ko ay may bulong na nagsasabing, huwag akong bumaba. Ngunit ang bahagi ng aking kalooban ay tila hinihila pababa ng hindi maipaliwanag na puwersa. Habang bumababa ako sa hagdang iyon, ang mga hakbang ko ay tila nagiging alingawngaw ng mga yapak ng nakaraan. Sa bawat hakbang, ang dilim ay unti-unting lumulunok sa akin. Ngunit sa kaibuturan nito ay may munting liwanag na kumikislap. Nang marating ko ang ilalim, nakita ko ang isang maliit na kwarto na puno ng mga lumang kagamitan at mga kahon na tila hindi nagalaw ng dekada. Ngunit sa gitna ng kwarto ay may isang bagay na pumukaw sa akin. Isang lumang salamin, marumi at may mga bakas ng pagkasira. Habang tinititigan ko ito, may kung anong nagbago sa aking paligid. Ang aninong laging nakabuntot sa akin ay tila lumitaw mula sa salamin, sa anyo ng isang pamilyar na lalaki. Ako, ngunit hindi ako. Sa pagkagulat, umatras ako
Ngunit ang aking refleksyon ay nananatili sa salamin, nakatitig sa akin ng may masidhing pag-iintindi. Ikaw ang dahilan, bulong nito. Ngunit hindi ito nagsalita mula sa salamin. Narinig ko ito sa loob ng aking isipan. Isang tinig na tila nagmumula sa kaibuturan ng aking alaala. Nagsimula akong magtanong. Hindi ko na malaman kung sino ang kausap ko. Ang sarili ko o ang aninong ito. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko. Umaasang may sagot na magpapaliwanag sa lahat. Ito ang iyong nakaraan. Sagot ng refleksyon, ang sumpa na tinakasan mo. Sa mga salita nito, biglang nag-flash ang mga alaala ng mga pangyayaring pilit kong kinalimutan. Isang lumang bahay sa lungsod, isang trahedya, at isang pangakong binitiwan ko noong bata pa ako na hindi ko naisip na babalik. Naramdaman kong bumigat ang aking dibdib. Tila ang buong mundo ay bumagsak sa akin. Ang aninong ito, ang salamin, ang lahat ng ito ay konektado sa isang bagay na pinili kong itago kahit sa sarili ko. Sa gitna ng pagkalito, narinig ko ang mga yabag ni Mara sa hagdang iyon. Nasaan ka? Ang tawag niya, puno ng pag-aalala. Hindi ko alam paano ko ipapaliwanag sa kanya ang lahat ng ito. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nakita ko siyang bumaba at napatitig sa salamin. Ang kanyang mga mata ay lumaki, at sa kanyang mukha ay sumilay ang pagkilala at takot. Ito ba ang iniwan natin? Bulong niya. At sa sandaling iyon, naunawaan ko. Hindi lamang ito ang aking nakaraan. Isang dagundong na parang kulog ang umalingaw-ngaw. At biglang pumutok ang salamin, nagkalasog-lasog sa sahig. Ang aninong iyon, ang refleksyon ko, ay naglaho kasabay ng pagkabasag ng salamin. Ngunit alam kong hindi ito ang katapusan. Ang mga piraso ng salamin ay nagkalat. At sa bawat piraso ay ang larawan ng isang bahagi ng aming nakaraan na muling nagising. Habang magkahawak ang aming mga kamay ni Mara, tumingin kami sa isa't isa. Alam na ang sumpa ay hindi pa tapos. May bahagi ng aming kwento na hindi pa namin nahaharap. At ito ang simula ng aming paglalakbay pabalik sa nakaraan. Upang wakasan ang sumpa na bumabalot sa amin mula sa anino ng aming mga pagkakamali. Minsan, may mga bagay na mas mabuti pang hindi na lamang alamin. Ngunit ang kuryosidad namin ni Mara ay tila isang apoy na hindi mapuksa. Ang bawat paglipat namin ng bahay ay palaging may kaakibat na pag-asa ng bagong simula, ng bagong buhay na wala ng anino ng nakaraan. Ngunit sa probinsyang ito, tila ba ang aninong iyon ay masyadong malagkit, hindi maalis, kahit na sikat ng araw ay naroroon. Alam mo, mahal, ani Mara habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina. Parang may kung anong kakaiba sa lugar na ito. Parang hindi ito tulad ng inaasahan ko. Tumango ako habang inaayos ang mga libro sa sala. Oo nga, parang may kung anong bigat sa hangin dito. Pero baka naman iniisip lang natin. Sagot ko. Sinusubukan ang magaan ng usapan. Ngunit hindi maikakaila ang mga kakaibang nararamdaman namin. May mga gabi na para bang may matang nakamasid sa amin mula sa labas ng bintana. Pagbukas namin ng kurtina, wala namang tao. Minsan, naririnig namin ang mga yabag sa itaas na palapag, kahit sigurado kaming dalawa lamang ni Mara ang naroon. Isang gabi, habang kaming nagkakape sa veranda, napansin namin ang isang matandang babae na nakatayo sa kalsada. Hindi kalayuan sa aming bahay. Hindi siya kumikilos. Nakatayo lamang doon, nakatingin sa direksyon namin. Nakaramdam ako ng kilabot at sinabihan si Mara na pumasok na sa loob. Napansin mo ba ang matandang yon? Tanong ni Mara habang isinasara ang pinto. Kanina pa siya nakatayo doon. Oo, nakita ko. Hindi ko alam kung dapat ba tayong mag-alala o hindi. Sagot ko, sinusubukang itago ang kaba sa aking tinig. Kinagabihan,
Hindi ko mapigilang mapaisip tungkol sa matanda. Sino siya? Bakit siya nakatingin sa amin? Sinubukan kong kalimutan ang mga ito at inalok ang sarili ng konting tulog. Ngunit sa kalagitnaan ng gabi, naramdaman ko ang malamig na dampi ng hangin sa aking pisngi. Nagising ako at nakita kong nakabukas ang bintana sa aming kwarto. Mara, gising! Bulong ko sa kanya habang marahang niyuyugyog ang kanyang balikat. Bakit nakabukas ang bintana? Napabaliwas si Mara at sabay naming sinara ang bintana. Habang ginagawa ito, napansin kong muli ang matandang babae. Nakatayo sa ilalim ng poste ng ilaw sa kalsada. Nakatingin muli sa amin. Kinabukasan, nagpasya kaming magtanong sa mga kapitbahay tungkol sa matanda. Isang matandang lalaki, si Mang Tino, ang nagbigay sa amin ng impormasyon. Si Aling Rosa, aniya habang nagkakape sa kanyang bakuran. Matagal na siyang wala. Sinasabing siya'y nagmumulto. Nagkatinginan kami ni Mara. Halatang nagtataka. Bakit siya nagmumulto? Tanong ni Mara. May sumpa raw ang kanyang pamilya. Patuloy ni Mang Tino, na tuwing lilipat ang bagong pamilya sa bahay nyo, susundan at hindi titigilan ng anino ng nakaraan. Hindi ko alam kung maniniwala ako sa kanyang sinasabi. Ngunit sa dami ng kakaibang nangyayari, hindi ko rin maaaring baliwalain ang kanyang kwento. Sa buong linggo, sinubukan naming baliwalain ang mga pangyayari. Pinilit naming maging abala sa pag-aayos ng bahay at sa aming mga trabaho. Ngunit isang gabi, habang kami nanonood ng telebisyon, biglang nag-brownout. Mahal, pakikuha nga ang flashlight sa drawer. Sabi ko kay Mara habang nag-aapuhap sa dilim. Nang bumalik si Mara, may nakita akong kakaiba sa kanyang anino. Hindi ito tugma sa kanyang galaw. Para bang may ibang anino na kasunod nito, mas maliit at mas malabo. Mara, tingnan mo ang anino mo! Sabi ko, pilit na hindi nagpapahalata ng takot. Napatingin si Mara at napaatras sa gulat. Ano yan? Bulalas niya, halos mabitawan ng flashlight. Hindi namin alam kung anong gagawin. Ang anino ay tila nabubuhay, sumusunod sa bawat kilos ni Mara. Ngunit hindi ito nagmumula sa kanya. Nang magbalik ang kuryente, nawala ang kakaibang anino, ngunit naiwan ang matinding takot sa aming mga puso. Alam naming hindi kami maaaring magtagal sa bahay na iyon. Kinabukasan, nagpasya kaming mag-empake at lisanin ang lugar. Ngunit habang abala kami sa pag-aayos ng mga gamit, may nakita akong sulat sa ilalim ng aming pinto. Agad kong pinulot ito at binasa ng may pag-aagam-agam. Alam ko ang totoo. Ang nakasaad doon, huwag kayong umalis. Kailangan ninyong malaman ng sikreto. Nagkatinginan kami ni Mara at sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, alam naming hindi namin ito maaaring baliwalain. Kailangang malaman namin ang katotohanan, kahit gaano pa ito katakot-takot. At sa sandaling iyon, nagbago ang lahat. Alam naming hindi lamang anino ng nakaraan ang sumusunod sa amin, kundi pati na rin ang mga lihim ng lugar na ito. Mga lihim na handa ng ilantad ang kanilang sarili.